everyone! Kumusta na kayo? I'm here again. Nandito naman po ako, si Cleofe. Kumusta na kayo? Ang tagal na rin akong hindi nakapag-share sa inyo, lalong-lalo sa kay Rick Warren dito sa Driving the Purpose. Nalimut ako na. The Purpose Driving Life, no? The Purpose Driving Life. The Purpose Driving Life, no? Pasensya na, no? And, kumusta na kayo, no? Dito naman sa Japan ay painit ng painit, lalo na yung umuulan siya, hindi na umiinit, and I know dyan din sa Pilipinas ay maghapon yatang umuulan, no? Sabi tag-ulan daw ang June. Sabi dito naman ay umuulan siya, umiinit, and then this week napakainit talaga, no? 3 days ago, grabe ang init. Ngayon naman, mainit pa rin. Baka next week yata parang medyo okay na kaunti, no? Kaya nasa sunburn na talaga. Itim-itim na naman. Sa sobrang init. Iba kasing init dito sa Japan kaysa sa Pilipinas. Mas mainit talaga dito sa Japan. So, in a way, nalimutan ko. Salamat, no, sa pagbati kay Pastor Ben. Maraming salamat sa inyo sa kanya nung June 17, yung kanyang kaarawan. Maraming salamat po. At iaabot ko sa kanya, no. Andun siya sa Pilipinas right now. And next week, babalik ulit siya dito sa Japan. May naasikaso lang siya doon. In a way, maraming salamat talaga, no. Maraming salamat lang po. And right now, I'm going to share, no, dito sa ating tinatalakay. Tinatalakay. Tama ba yun? The Purpose Driving Life. Andito na po tayo sa chapter 24. No? Chapter 24 sa Binago ng Katotohanan. Yan ang sabi dito, no? Basahin po natin. First of all, we should pray. No? Mag-pray po tayo, no? Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoong Ama. Maraming salamat po sa mga blessings na binigay niyo sa amin. Even though hindi po blessings, maraming mga pagsubok, Panginoong Ama. Maraming salamat din po, Panginoong Ama. Dahil yun po ang stepping stones namin, Panginoon, na mag-grow kami. Lalo po kaming tumibay, Panginoong Ama. Lord, this message, Panginoong Ama, ay napakagandang itong mensahe na ito sa about isa, Lord God. Lord, we pray, Panginoong Ama, na amin itong ipamumuhay, Panginoong Ama, O Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. We love you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, dito tayo, no? Binago ng katotohanan. Dito tayo sa Matthew 4 verse 4. Okay? Hindi lamang na tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, no? Dito sa Matthew 4 verse 4. At dito naman sa mga gawa 20:32, at ngayon itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa biyaya ng kanyang salita na makapagpapatibay sa inyo at magbibigay sa inyo ng mana kasama ng lahat ng pinapaging banal. Amen, no? Ang ganda ng mensahe ng Panginoon, no? So, katotohanan talaga, kapag katotohanan ay nakapagpabago sa atin ang spiritual na paglago sa isang proseso, no? Katotohanan talaga, no, ay nakapagpabago talaga sa atin. Of course, kung gusto talaga natin magpabago, gusto talaga natin na magpasakop sa ating Panginoon, ay talagang magbabago talaga yung character natin, ang pagkatao natin. Ang pagkatao natin ay magbabago talaga, no? Magbabago talaga, no? Ang spiritual na paglago, ating spiritual sa paglago, no? Maging matatag tayo ay isang proseso yan, kapatid. Sa isang proseso talaga yan, no? Hindi naman na instant talaga, no? Even though matured Christian ka o ilang taong ka ng Kristiyano, talagang marami talagang proseso, no? Maraming talagang proseso, hindi
kahit na tayo ay isang Kristiyano, ay marami din pagminsan ay nagiging weak din tayo. Kaya we don't forget na humingi talaga tayo ng tulong sa ating Panginoong Ama, na hindi talaga tayo hiwalay sa Kanya. Okay? So ito ang sabi rito, no, ang spiritual na paglago ay isang proseso na kung saan ang kasinungalingan, no? Halimbawa, parati ka nagsisinungaling, no? Parati kang nagsisinungaling, ay pinapalitan niya ng katotohanan. No, magigil ka kasi niyan, di ba? Magigil ka talaga na magsisinungaling ka. Meron ka ng pagbago ka ba lang, meron ka ng little guilt. Tama ba yun? No? Pero pag Kristiyano ka na talagang tinanggap mo na ang Panginoon, no? Parang magigilty ka talaga, no? Magigilty ka talaga. Pero pag Kristiyano ka na, pero nagsasalita ka pa ng kasinungalingan, di pa rin nagbabago, ay, yun na, question na yun. Questionable. Questionable ba yun? O questionable na yun, no? O, si Jesus ay nanalangin, no? Nanalangin si Jesus, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan, no? Kaya ito ay ginamit ng Espiritu ng Diyos ang kanyang salita para maging anak ng Diyos. Okay? Ginamit ito ng Diyos, ng kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia, no? Sa pamamagitan ng Biblia, kapatid, no? Ito yun sa kay Rick Warren, no? Short lang ang kinuha ko rito. And then I'm going to, no, dito naman ay dadagdag ko na ng konti. So, yun, dahil sa higit pa sa isang gabay na doktrina. Of course, yun na nga, sinabi ko sa inyo pa, if you believe in God talaga, kailangan talagang tayo magpasako, hindi lang sa ating sarili, hindi lang tayo pwede magbasa sa ating sarili ng Biblia. So, we should go sa church, sa mga kaibigan mo, mga co-churches mo, and mag-aral ka talaga, nakasama mo yung mga kasama mo, mga Kristiyano, at doon ka mag-grow. And then, of course, maramdaman mo na andyan na, no? Nagpasakop ka na sa ating Panginoon, no? Nagpasakop ka na sa ating Panginoon. No? Kaya kailangan talaga ay may Biblia tayo, no? Gabay, no? Ito ang gabay, no? Kaya ito ay, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, no? Lumikha ng pananampalataya. Kasi kung kahit nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, if you don't believe, wala kang pananampalataya, it's useless, no? Di ba? Kailangan talaga meron kang, inaccept mo talaga, hindi lang sa salita, kundi sa buong puso mo, no? Kaya, buong puso mo, para mararamdam mo lang na nagbabago ka na talaga, no? Kaya lumikha ang pananampalataya, gumawa ng pagbabago, sumindak, no? Pag halimbawa na pag nagbabago ka na, siyempre ang diablo hindi makakalapit sa iyo, di ba? No? Sumindak sa ditong sabi nga dito, lumikha ng pananampalataya, gumawa ng pagbabago na sumindak sa diablo, di ba? Para magbago tayo. Siyempre, old things, di ba? Ilagay natin mga worst. Ano ba ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Even though they believe in God, but hindi naman nila pinamumuhay, di ba? So, madaling magalit, madaling magsinungaling, madaling magnakaw, etc. No? Pero pag kumapit ka sa Panginoon, dahan-dahan nagbabago ka na, no? Nag-change ka na, no? At hunger ka na, no? Gusto mo talagang parati ka na hindi ka mapapakali, no? Iba yung feelings mo pag halimbawa na magbasa ka ng Biblia, or ilagay natin, manood ka ng movie about sa Christians, no? Talagang parang wow ka, parang excite ka. Iba yung feeling mo talaga. Iba yung feeling natin, no? At lalayuan ka na ng diablo, lalayuan ka na niya. Of course, ang Biblia naman ay tinatawag talaga ng gatas, no? Gatas. Ang Biblia ay tinatawag yan ng gatas. Hindi kagad instant, di ba? So,
ito, no, tinatawag na gatas, tinapay at pagkain at minatamis ng ating buhay, no? Gatas, so umpisa lang gatas because you are a baby Christian pa tayo, no? At tinapay, no? Hanggang kumakain tayo, di ba, mga sanggot, pakain natin ng gatas, and then pag alam na lugaw or ano yun, tinapay, mga ganun, no? Sa atin sa Pilipinas, ako hindi pa rin nawawala yung aking ano yun, nakagisnan na yung kape, sinasausaw ko sa tinapay, lalo pag pandesal. Yun, kaya nagugulat yung mga Hapon, ano yan? Yung mga kasama ko, yung mga Pilipina, kahit hindi pandesal, sinasausaw talaga nila sa kape. Yun siguro yung, no? Masarap talaga, siguro nasanay na siguro gano'n, no? Kaya yun, sinasausaw at minatamis sa ating, yan ay minatamis sa ating buhay. Itong 4 na putahe ng espiritu, ng spiritual na kalakasan at paglago, no? Paglago. Kailangan talaga nating paglago, no? Kailangan sundin natin, no? Kailangan na lumago talaga tayo. Lumago talaga tayo. Kaya how to grow, no? Paano tayo mag-grow? So mas maganda talaga kung gusto mo talagang saliksikin ang salita ng Panginoon and you're willing, no? Will ka talaga na isurrender mo ng buhay mo sa Panginoon, much better na mga kasama mo, mga kapong Kristiyano, no? Hindi ka pwedeng hindi, yun, siyempre, hindi naman masabing hindi ka pwedeng mag-absent sa church or mga activities, no? Ikaw mismo na willing kang mag-attend sa Bible study or prayer meeting or sa church, or gusto mo na magkaroon ng marami tayong gift, no? Lahat tayo may mga gifted tayo. Maging active ka, doon mo mararamdaman talaga na na-feel ka na pala ng Holy Spirit na nagbago ka na, pero hindi nagbago ka na at ang tao ay nakakaramdam din sa'yo, nagbabago ka na, diba? So kailangan talaga nating gawin ito dahil magbibigay lang ako ng konting verses sa inyo, no? Bibigyan ako ng konting verse sa inyo. Dito sa Ephesians, no? Ephesians 2:19, 20, you are no longer foreigner in aliens, no? Hindi na tayo foreigner at mga aliens, no? But fellow citizen na tayo with God's people, no? Hindi na tayo aliens, no? Hindi na tayo aliens dahil tayo anak na tayo ng ating Panginoon, no? Yan sabi dito, no, ang aking ito lang nagkuha ako ng mga Bible verse dito, no? Sabi ng Panginoon nga sa James 4:8, draw close to God, no? And kasi siya ay sa 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace, as all, no, the churches of the saints, no? Ang sabi, hindi talaga tayo mag-confuse, no? If you believe in God, hindi ka na talaga tayo dapat mag-confuse, no? Kaya sabi niya, pag hindi tayo mag-confuse talaga na siya talagang ating Panginoon, nakikita ng Panginoon tayo nagbabago, sabi dito sa Psalms 29:11, the Lord will bless you, His people, with peace. Hindi na tayo makakaramdam nakakaramdam ng ligalig, no? Oo. Marami akong mga friends ko, and hindi naman friends ko ay magkasama kami sa church, no? And even though nakikinig sila sa mensahe ay hindi nila naramdaman, hindi nila na-feel, hindi sila masaya. After that, nangingibabaw pa rin, of course, nangingibabaw pa rin yung mga problema kasi punong-puno na yung isip nila, yung pagwo-worried, mga problema, mga ano-ano pa, no, pagyayabang. Kaya hindi pumapasok yung salita ng Panginoon, no? Naririnig nila, lumalabas na din sa kabilang tainga, di ba?
Oo. Kaya kailangan na, pag isurrender mo siya, isuko mo yung problema mo sa Panginoon talaga, hindi ka niya pababayaan, no? No. Hindi ka niya talaga pababayaan. Kaya sabi nga ito sa James 4:8, diba? Draw close to God, no? Lumapit ka sa akin, diba? Diba? Kaya sabi dito, no? Dahil ano yun, kailangan talaga natin na bakit kaya tayo nag-share ng Word of God, no? Bakit kaya tayo nag-share ng Word of God? Because para sa kaligtasan, no? Para sa kaligtasan, because this is free. Free talaga ito, kapatid, no? Hindi mahirap kasi paano ba yan? Paano ko masabi, no? This is free, no? Kagaya ng halimbawa, gusto mong i-share yung Word of God, gusto mong ibitahin sa church, punta ka rito, ganon, because nakakahinayang yung salita ng Panginoon na hindi nila mapapakinggan. Nakakalungkot because they don't know, hindi nila alam na hindi nila inisip yung second life, no? Hindi nila naisip yun. So kailangan natin i-share yun para naman na magkaroon sila ng kaligtasan, no? Magkaroon sila ng kaligtasan, but the people there na they don't believe, no? Umiiwas sila, kaya nagdurugo ang puso ko. Sabi ka, nakakalungkot lang talaga mga kapatid, no? Yeah, I know that it's hard. But sana naman, no, you should pray na sana lahat tayo maligtas, no? Maligtas tayo, no? Oo. Because dito sa Act 4:12, salvation is found in one else, for there is no longer name under heaven is given to mankind by which we must be saved. Kaya kailangan talaga natin na baguhin natin yung ating character. Kailangan natin magpabago. Kailangan talaga natin na magpabago, magpasakop tayo sa ating Panginoon, no? Para maramdaman nila kung kay sarap talaga pag nasa ating Panginoon tayo, no? Maramdaman nila it's easy, no? Kahit maraming mga problems sa bawat isa ay talagang hindi nila maramdaman yon, di ba? Kasi hindi kasi nila hindi nila i-try. Bakit ay nilang i-try sa may kanan? Ano ba naman ako, no? Kaya ito sa chapter 24, binago ng katotohanan. Kailangan talaga nating magpabago, no? Kailangan talaga natin magbasa tayo ng Biblia, and talagang hindi sila magsisisi, no? Magsisisi. In a way, napaka-sure ng aking ano yun, sharing like right now. Pasensya na kayo, no? Napaka-short lang niya. And maybe I'll try next na aking i-share sa inyo ay hindi kay Rick Warren, kasi may pinag-aralan ako, hindi ko pa rin gaanong hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin. Ay maganda talaga itong topic, kapatid, itong talinghaga, no? Talinghaga. Ang ganda, no? Ang lihim ng Diyos sa mga talinghaga. Ang ganda talaga niya. So ako ngayon nag-research ko pa siya. Oo, para kasi maganda talaga siya, at ito ay tumpak sa ating pagkatao, no? Sa ating character. So gusto ko itong share para makita nila kung ano ang katayuan nila, no? Katayuan nila. Oo, para maramdaman nila na kailangan talaga silang lumapit sa ating Panginoon. Napakaganda talaga itong talinghaga, no? Sa Biblia marami, di ba, ang mga salita. Okay? Mga kapatid, hanggang dito na lang, kapatid, no? Pasensya na kayo, no? Dahil medyo late ako nag-share. Kaya napakabilis lang din. Pasensya na. And anyway, kailangan natin, don't forget, no? Nandiyan si Lord. Hindi na tayo pinabayaan. And we should pray. We should talk to Him, no? Magkausapin natin siya. Nandiyan siya, nakikinig siya. Huwag tayong mag-isip na hindi tayo pinapakinggan.
huwag tayong agad ma-discourage, no? Kasi huwag tayong ma-confuse, huwag tayong mag-confuse. Ay, hindi ako pinabayan ako ng Panginoon, hindi mahal naman tayo ng ating Panginoon, no? Kaya sabi dito, no, hindi na tayo mag-afraid, no? Dito sa Proverbs 3:24, will not be afraid when you lie down your sleep, no? Kaya kailangan dito sa Psalms 118:8, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Sabi, no? Kaya mag-trust talaga tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo huwag nating, kung meron tayong problema, huwag tayong muna tayong magsabi sa kaibigan natin. Pwede naman sa family. But first of all, God, ibigay mo sa ating Panginoon, no? Ibigay natin sa ating Panginoon ang ating kung ano man ang nakagabal sa atin para tayo ay lumago, no? Para tayo lumago, para tayo babaguhin tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Psalms 37 verse 7, wait patiently for him, do not pull it back, no? Protect me, God, when intake refuse dito sa Psalms 16:1, no? Kaya sabi rito na huwag tayo talagang do not be afraid, sabi pa, no? Kaya kailangan talaga natin na magpasahop sa ating Panginoon. Huwag kayong matakot, kapatid. It's free. Free to, kapatid. Free siya. Kailangan mag-aral talaga tayo. Huwag nating pakinggan and then labas sa tainga. Kailangan pakinggan, ipasok natin sa ating puso. Pasok natin, no? Buksan natin ating mga mata. Buksan natin mga mata. Okay? Okay, hanggang dito na nga, kapatid. And see you, no, sa next topic. Hindi na ako magsasabi kung ano ang kailangan ko mag-share kasi nakakaya na. Yung pala, hindi pala ako mag-share. O, nagkakasala tulong kay Lord. Lord, maraming salamat for today, O Jesus. Lord, thank you very much sa mensahe niyo, Panginoon. Help us, God, Father, na talaga, Lord, na yung aming trust in you, Lord God, ay talagang, at pagpanampalada sa inyo ay kailangan namin maging matatag kami, Panginoong Ama, na we should believe, God the Father, na nandiyan kayo ninyo kami pinabayan, Panginoon. Help us, Jesus, na baguhin niyo po kami, Panginoong Ama, sa katotohanan, Panginoong Ama, O Lord God. Maraming salamat, O Jesus. Thank you very much for everything, Jesus. Protect us, Lord God. And Lord, kung sino may mga sakit, Panginoong Ama, ingatan mo sila, Panginoon. Puin mo po sila, Panginoong Ama. Maraming salamat, Jesus. I love you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Medyo dumilim na, oh. Mag 7:15 na siya. Madilim na. Anyway, mga kapatid, thank you very much. Maraming salamat sa inyo, no? And then, see you, no? Hindi na ako magsabing next week kasi napapako na naman. Nakakaya na, no? Okay, I love you, God. And because God's love us. Okay, bye. Love you.